Akala mo, ha? Tangina, I can pull the string, tarantado. Uh. Wala sa tono, bukas na lang. Kinang ina mo makaogan? Babahig ka pa? Biggest Abnoy! Wow! Ibig sabihin, Mr. Lacanilaw, yung kabulukan ng ahensya mo, pilit mong pinagtatakpan sa ibang paraan. Bakit hindi mo itama? Di ba? Bakit sumasakay ka sa issue ng vlogger? Di ba? At tapos kung magdesisyon ka nung kinall out ka, bakit may ganito? Antimano, binweltahan mo agad ako. Revoke ang lisensya. Unggoy kalbo! Ay! Kalbo, magpiluka ka naman! Hello, Boss FLM, De Calibre, shout out sa boss. Po sa boss. Magandang hapon. Masabang balita para sa akin. Nirevoke na rin tuluyan ng LTO ang aking lisensya. Di okay. Di wow. Yusek Lacanilaw. Ang galing mo talaga. Magkita tayo, dahil mo kaso, pati sa ombudsman, kakasuhan kita. Abuse of power ka. No problem, di na ako magmamaneho. Hahire na ako ng driver habang buhay. Bibili na rin ako bago sasakyan, syunga. Kupil ka talaga, Lacanilaw. Oo. LTO naman ang pagtitripan natin ngayon. Wala na ho ako lisensya, revoke na ho. Fine. Thank you. Ano ikakaso ko kay Lacanilaw? Marami. Maraming kaso yan. Yung sasakyan ko, nakaw, naka-alarma, may HPG report, kompleto ko na report, bakit na i-transfer sa ibang tao? Ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho. Di kupel ka, Marcos Lacanilaw, malaki kang kupel, ang galing, sobrang pagkakaabusado mo sa kapangyarihan mo, Marcos Lacanilaw. Paano ka nga pala naupo dyan sa LTO? Matanong ko lang, qualified ka ba dyan? Para pagtakpan mo yung kabulukan ng ahensya mo, sinakyan mo ko nang walang due process. Kupal ka, di sabit kayong lahat ngayon. May question lang ako pa. Parang hindi kaya nakakasira sa reputasyon ng Pangulong Bongbong Marcos tong hindorotot na ano na to? Na si Marcos Lacanilaw? Abusado sa kapangyarihan to Pasalamat ka, hindi ako nanalo politiko. Kung nanalo ko, may kinalagyan ka sa akin. Hinagis kita sa kangkungan. Ginawa nyo na yung worst ko. Okay. Fine, hindi na ako pwede mag-drive for life. Inyo na. Diba? Daig mo pa yung Diyos, Daig mo pa Diyos kung umasta. Ang tuli na. Kahapon, Shokos, wala man naman kung natatanggap. Supposed to be, pinag-aaralan ng mga abogado ko kung paano kami sasagot. Kasi wala ka nilagay na pangalan sa Shokos mo. Wala ka rin nilagay na plate number sa Shokos mo. Yung mukha ko naka-blurred. Di ba? Mahirap i-identify. Sa damit, doon ko lang nakilala. Abay, nung tinira lang kita kagabi, tuluyan mo nang nirevoke yung lisensya ko. Talagang power tripper ka, Lacanilaw. Ang galing-galing mo naman. Abusado ka sa kapangyarihan mo. Mr. Marcos Lacanilaw. Sobra ka abusado. Sobrang abuse of power ang ginagawa mo. Putok ka sa buho. Abuse of power yan. Wala akong natatanggap na formal na Shokos order. Supposed to be ngayon nga, pinag-aaralan ko paano kami sasagot. Bigla mo nilabas, tuluyan ng nirevoke yung lisensya ko. Bakit? Dahil pinasaringan kita na maraming bulok dyan sa ahensya mo? Bakit yung nakaw na sasakyan ko na i-transfer niya sa iba? Sa ka-alarm yan, nationwide alarm. Kompleto ako sa ebidensya, tukmol. Tukmol ka talaga. Di ba? Bakit nga pala yung ahensya nyo? Maraming mga sasakyang karnap.
na itatransfer sa pangalan ng iba. Bakit? Kasali ba kayo dyan? Kasali kayo? Ha? Kasali ka ba? Mr. Lacanilaw? Bakit napakaraming encumbered na sasakyan? Nakawawa yung may-ari na nagbabayad, pero iba na pala may-ari. Oy, di ka pwede tumanggi. Experience ko yan. Buti na lang, oh. Buti na lang experience ko. Kung hindi, mapapahiya pa ako. Sabihin ko ano-ano pinagsasasabi ko. Oo! Ngayon, tinanggalan mo na. Tuloy mo nang nirevoke yung aking lisensya. Kupal ka, Mr. Lacanilaw. Kupal. Malaki kang kupal. Magpadala ka ng troll dito, wala akong pakialam. Pero ito, isisiwalat ko ito. Anong ebidensya ko? O, eto. Gusto mo hard copy? Papadalang kita. O, bigyan kita ha. O, naka-alarma yung aking sasakyan. Nationwide alarm ng HPG. Okay? Naka-alarma. Nationwide alarm yan. Kompleto ng ebidensya, kompleto ng report, kompleto, lahat kompleto. Pati investigation, kompleto. Now, nagulat ako. Ngayong 2025, na-transfer yung sasakyan ko sa isang pangalan. According din sa HPG, doon sa pinagreportan ko, ay kompleto sila ng investigation na mismong pati doon sa barangay, pinuntahan nila, pati kapitan ng barangay. Hindi raw existing yung tao na to, at according sa kanila, nakasakay na ng barko, at wala naman daw nakita na nasasakyan yung tao na yan. Biruin nyo, nang gamit para gamit ng tao. Di ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho, gunggong. Sa deed of sale, ayan. Ayan daw ang pirma ko. Talagang labo-labo ah. Yung pirma ko ho, nasa internet, pero mahirap gayahin yun. Kahit nakapikit ako, kaya kong ipirma, hindi magbabago yung pirma ko. Eto, rumble to. Now, Mr. Lacanilaw, anong masasabi mo ngayon dito? Yung kabulukan ng ahensya mo, ha? Para mapagtakpan, titirahin mo ko. Ay, ito pagkakamali mo. May personal ako experience at complaint sa inyo. Hindi nyo ina-actionan. Mabigat ito kasi karnaping ito. Yung sa akin, no seatbelt, revoke na lisensya ko. At hindi hindi man lang ako pinasagot. That is the worst you can do. Hindi na ako mag-drive habang buhay. Wala akong pake. Sumakay na lang ako sa kalabaw at sa kabayo. Tanga. Walang problema yan. May pambayad akong driver. Gunggong ka. Bakit hinahayaan ng ahensya mo sa pamumuno mo na yung mga sasakyan na nakaw na itatransfer sa ibang may-ari? Masyado kang abusado, Mr. Lacanilaw. Abusado ka sa kapangyarihan mo. Magdasal ka na hindi ako maging politiko. Akala ko ba nagtatrabaho ka ng tapat? Eh bakit itong mas mga malalalim na krimen dyan sa ahensya ng LTO, hindi mo nasosolve? Ang sinolve mo, unang-una, yung hindi ko pagsuot ng seatbelt na nakita mo lang sa video ko pa. Hindi nyo naman ako nahuli na ako'y hindi naka-seatbelt, kundi nakita nyo lang dahil naka-video ko, dahil nag-live ako. Di ba? Hindi pa ako nakakatanggap ng formal na show cause order. Kahapon nyo lang nilabas. Ngayon, dahil binira kita kagabi, dahil binira kita, at nagtanong ako sa'yo, bakit yung mga sasakyan na nakaw ay hinahayaan ng LTO na maitransfer sa iba, ni-revoke mo ng tuluyan yung lisensya ko. Ang galing mo, palakpakan tayo, Mr. Marcos Lacanilaw. Gusto mong pagtakpan yung napakarami yung kabulukan. Naghanap ka ng palakip butas, ako trending. Yun ang pagkakamali mo. Bakit? May sarili akong ebidensya na tinarantado nyo ako na yung aking sasakyan na nakareport ng karnap sa HPG na i-transfer nyo. Ayan, basahin mo. Ipalo mo sa mukha mo, Mr. Lacanilaw. Idukduk mo sa malalaki mong mata para makita mo. Ito ko report, sabi ko nga sa inyo, I can pull the string. Tingnan nyo naman yung pirma ng deed of sale, oh. Grabe, no? Halatang binulbul lang, oh. Oh. Ayan. Ano ba yan? Katangahan, nalulusutan, o baka naman membro kayo dyan. Baka naman, baka ho.
Ano ebidensya? Ako ho ang ebidensya. Ako mismo ang ebidensya. Kino-question ko ang LTO noon. Bakit nailipat to ngayong 2025? Okay, tanggap ko na. Hindi na ako magdadrive for life. Amen. Tanggap ko na. Kukuha na lang ako driver. Dahil inamin ko, nung gabi na yun, nakalimutan ko mag-seatbelt. Inamin ko naman. Dahil nga ho, nakalive ako. Hindi ko nabigyan ng pansin. Dahil nakatutok ako sa mga basher ko. Hindi ba abusado ka sa kapangyarihan mo, Mr. Lacanilaw? Parang you act like a god. Di ba? Kinanginang kalbon to. Putok ka sa buho. Di ba? Kalbo. Kalbo Lacanilaw. Mapapanood mo to. Alam ko. Bakit? Bakit? Sobrang bulok ng ahensya mo. Bakit pinagtatakpan mo? Maraming encumbered na sasakyan. Nakawawa yung mga nagbabayad na ililipat sa iba. Sangkot ka ba? Hindi, nagtatanong lang. Hindi kita pinagbibintangan. Stolen since 2019. Stolen since 2019. Stolen since 2019. Stolen since 2019. Stolen. Pero kayo may problema sa akin. Aaraw-arawin ko pong i-expose ang kabulukan ng LTO dahil personal kong experience yan sa inyo. At kakasuhan din kita sa ombudsman, Mr. Lacanilaw. Abuse of power ka. Bukod pa ron, kakasuhan ko ang buong LTO dahil dito sa pagkakalipat na sasakyan ko sa ibang pangalan. Sa kabila ng ito ay naka-nationwide alarm. Galingan mo, Mr. Lacanilaw. Mag-uubos din ako ng pera sa mga abogado. At sisiguraduhin ko, tapos ka na sa serbisyo, may kaso ka pa. Kakasuhan pa kita ng kakasuhan. Inabuso mo yung kapangyarihan, di kita titigilan. Ngayon, sa gobyernong Marcos, hindi nyo ako kalaban. Alam nyo yan. Ay baka naman to sila Lacanilaw na kalbo, ay baka naman nakakasira na ho sa LTO yan. Masyadong inaabuso yung kanya kapangyarihan. Putok ka sa buho. Kalbo. Itong masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan nyo makikita sa FLM. Hindi dun sa mga vlogger lang na nagpapapampam. Ito, tunay na kalaban to. Itong kalbong putok sa buho na to. Yan ang gusto kong kalaban. May tira. Abusado. Playing God. Di ba? Abusado ka sa kapangyarihan mo, Lacanilaw. Totoo yan. Hindi naman siguro yung mabababaya kasi nasa command yan eh. Hindi pag hindi pinayagan ni Lacanilaw yan, hindi mangyayari. Kaya naniniwala ako na lahat ng member ng LTO, sunod-sunuran lang lahat kay Lacanilaw yan. Wala kang ipoporma, Mr. Kalbo, sa akin. Nagpapatay malisya kayo? Di ba? Bakit? Bulok eh. Bulok ang sistema nyo. Plaka! 4 na taon na. Hindi pa dumarating. Di ba? Ang galing nyo, di ba? Nirevoke mo na ng tuluyan lisensya ko. Ang galing mo, Lacanilaw. Kalbo! Para kang Diyos. Sobra. Sobra akong humatol. Para kang Diyos. Daig mo pa, Diyos. You already did, but you wait the worst I can. Wait for my worst. You did yours? Well, I'll do mine. Yang action mo, hindi ho yan makatao eh. Yan ay sobrang taas ng ego mo. Nang kinall out kita, tinuluyan mo na revokein yung lisensya ko. Fine, tanggap ko na. Di na ako magmamaneho. No more. No more. Bibili na ako bago sasakyan, second hand, mura lang naman. 200 lang. Di ba? Pero ito, yung desisyong ginawa mo yan, pag-aaralan lahat ng abogado ko yan, i-ombudsman kita. Isa yan. Bukod pa dito, kakasuhan kita sa RTC. Kayong lahat ng sa ngayon yun, yung mga pinuno ng LTO, bakit itong sasakyan na naka-alarma, stolen since 2019,
na i-transfer ng LTO ngayon 2025. Diba? Ano yan? Napalusutan? Fixer ba? O baka naman involved kayo, ha? Baka naman may biyak kayo dyan. Baka naman. Kasi paano to nangyari? Magtulong-tulong po tayo para itama ang pagkakamali ng LTO. Kasi nabubulok na yung kanilang ahensya. Parang pagkalalabang ka sa kanila, isa-shutdown kanila immediately. Parang pagka gusto mong magsabi ng tama, isa-shutdown kanila immediately. Ngayon hindi na ako binigyan ng pagkakataon sumagot. Diretso ni-revoke na agad kanina ni Kalbong Lacanilaw. Kung umasta ka, sa kapangyarihan mo parang Diyos. Pero ang totoo, putok ka sa buho. Ito yung gusto kong kalaban. Ito. May tira. Hindi ito blager-blageran. Kaya pagtutuunan kita ng pansin. Paano yan? Kalbong putok sa buho. Didimanda na kita. Mag-o-ombudsman na yung abogado ko. As early as Monday. Tapos kakasuhan ko pa kayo. Siyempre, ikaw ang ilalagay ko rito sa nawawala ko sa sakyan, et al. Sosolohin ko lang to. Si Marcus Calvo Hatton Lacanilaw. Pues, kung walang bumabangga sa'yo, babanggain kita. Kung walang bumabangga sa'yo, babanggain kita. Isama mo na yung mga troll ko. Isama mo na mga basher ko. Magsama-sama kayo. Magandang araw po sa lahat ng supporter ko. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.